Amen. Sige po, pasok na po yung mga nasa likod. Patuloyan po nating mapapurihan ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa gabi pong ito na ipinagdalo mo po sa amin. Salamat po, buhay pa po kami, Panginoon. At sa gabi pong ito ay sama-sama ka po naming aawitan at papalakpakan, Panginoon. Salamat po, tunay po, nakarapat-dapat ka po sa lahat ng pagsambang ito, Panginoon. Salamat po dahil patuloy ka pong may ginagawa sa aming mga buhay. Kinikilusan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat po dahil isang napakalaking pribilehiyo yung laging makalapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi kami karapat-dapat pero patuloy mo pong pinapaging dapat ang bawat isa. Kaya patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa lahat po ng patuliyang ginagawa mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa gabi pong ito, nais ka po naming awitan at sa pag-aral po namin ng iyong mga salita, ikaw po ang siyang magpahayag po para sa aming lahat. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon, awitan natin siya, sayawan natin siya, dahil karapat dapat po yung ibigay lahat para po sa ating Panginoon. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless the name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Yes, we thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Amen. Yes, Jesus. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Yes, we thank you. Thank you, Lord. Yes, with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Yes, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Continue to thank the Lord. Thank you, Lord. I just want to thank
thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. We thank you, Lord. Amen. Sige po, patuloyan po nating pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Yes, Jesus. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Amen. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me your spirit, and new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Amen. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me your confidence, and my soul is filled with peace, for you are my provider. Amen. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Amen. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Yes, Jesus. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you with every beat of my heart. Amen. We thank you, Lord. We're forever grateful to you, Lord. Salamat po. Maraming salamat, aming Panginoon. Salamat po. Sa lahat po na ginagawa mo sa aming mga buhay. Tunay po na nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tunay, Lord, na hindi namin hiningi na iligtas mo kami. But still, alam mo na kailangan namin ng kaligtasan. Kaya ibinigay mo ito sa amin ng libre, Panginoon. Maraming salamat po. At salamat po dahil sa kaligtasang ito. Patuloyan kami nitong pinapasaya. Patuloyan kaming nakakapamuhay ng may kapayapaan, Panginoon, sa piling mo, Panginoon.
Kahit andito pa kami sa mundong ito, salamat po, pinapasaya mo kami, Panginoon. Salamat po. Kaya walang rason para hindi namin ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat, Panginoon. Sa lahat-lahat po na ginagawa mo po sa aming mga buhay. Even yung mga blessings na hindi namin nakikita, na ginagawa mo po. Maraming salamat, aming Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Jesus. You did not wait for me to draw near to you, but to clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but to let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Salamat po, Panginoon. We're forever grateful to you, Jesus. You did not wait for me to draw near to you, but to clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but to let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost forever. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. Yes, Lord, we're forever grateful to you. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa kaligtasang aming natamo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Meron kami kaligtasan. We have the eternal life because of you, Jesus. Salamat po.
Meron kaming napakalaking pag-asa sa iyo, aming Panginoon. Papuri sa iyo, pagluwalhati sa iyo. Oh, hallelujah, dakilang Diyos. Diyos na napakabuti. Aming banal na Diyos. Salamat po sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nagpapasalamat sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen! 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 Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Ayan, purihin ng Panginoon. Makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Ayan, patuloy tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Amen! Ay. Ayan, kung maintindihan lang natin talagang mabuti, na sobrang buti ng Diyos, ay talaga namang hindi na tayo uutusan. No po? Na palakpakan ng Panginoon, papurihan ng Panginoon, mag-alay ng buhay sa Panginoon, at ayun, magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Amen? At yun nga po ang ginagawa natin every Friday. We're giving everybody a chance na ibalik ang lahat ng papuri sa Panginoon. Dahil yan lahat ay ginawa ng Diyos. Amen? Amen. Walang ibang gumawa niyan ng kabutihan na yan, kundi ang Panginoon. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa tuloy-tuloy kong kagalingan. Ayan. Salamat sa Panginoon. Kanina sa live medyo napapatigil pa ako. At itong pagganta medyo pa. Pero syempre ramdam ko na talagang pinagaling na kami ng Diyos, kaming dalawang mag-asawa. Kasi kami na lang yung natira. Yung mga anak ko magagaling na. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon. Pinagaling na din ng Lord ang daddy. Nag-alala ako personally kasi yun yung pinaka iniiwasan namin sa daddy na magkaroon ng ubo o sipon. Yan. Kasi doon na magsisimula yung paghihirap niya sa paghinga. So, ayun. At ayun, pakisama po ang Nanay Nelia sa prayer. Talagang maedad na. Sabi niya nga, hindi niya daw alam kung anong content nung pausok, yung nebulizer. Pero every time na nahirapan siya huminga, kapag nagne-nebule siya ay gumagaan yung pakiramdam niya. Sabi ko, Nay, nagkakaedad na po talaga. Wala tayong magagawa doon. So, nagsisikip na kasi yung daluyan ng paghinga. Pero yun nga, salamat sa Panginoon. Muntik na ulit siyang i-ICU kahapon. At ayun, ang tawag dito, i-confine. Yan, gustong-gusto siyang i-confine ng doktor. Ayaw na ayaw niya kasi nga, mas lalo kasing nanghihina pag nandun na. Kasi ang daming ituturok na matataas na dosage ng gamot. Kaya ayun, salamat sa Panginoon at nakuha po sa gamot. So, nag-aalala nurse na naman ako. So, ayun, ang daming gamot na iniinom ng nanay. So, tatawagan ko siya from time to time para inumin yung gamot. So, salamat sa Panginoon. At nakakapagsilbi pa sa lola. Kasi nga nag-uusap kami, maiksi lang talaga ang buhay. At kaya talagang i-cherish ang bawat pagkakataon na nakakapiling ang mahal sa buhay at napapagsilbihan. Yan, napapagsilbihan. Kasi ako ay namimiss ko magsilbi sa aking nanay. Pero wala na nga. So, ibinubunton ko na lang kay daddy o kaya sa aking lola at sa aking mga mahal sa buhay. Salamat sa Panginoon. At salamat din sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat. At alam ng Diyos yung mga kailangan natin. Kaya kinakatagpo niya po ito. Hindi man yung sa way natin. Di ba? Kasi may gusto tayong kung paano tayo i-bless ng Panginoon. Di man sa way natin, pero yung way ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. At yun nga, nakakatulong talaga yung everyday na
nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Yun. Kasi napansin ko din yan talaga. Lalo na sa akin. Kapag may times na tinatamad. Na ibang-iba yung araw na nakapagbasa ka ng salita ng Diyos sa hindi. Kaya, salamat sa Panginoon. At ayun, sa buhay ng aming si Jazz at si RK, ayun, salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa kanila ng Lord sa pag-aaral at sa aking asawa sa pagtatrabaho niya. Salamat sa Panginoon. At ayun, salamat sa Panginoon dahil naayos ko na po yung kailangan kong ayusin sa SSS. Ang daming pila, mahabang pila. Pero ano ko sa inyo? Ang tawag doon? Kung pipila kayo sa SSS, punta kayo doon ng 2:00. Kasi mas mabilis yung process. Take it from me. Kasi, yung mga kasabayan ko, maghapon na daw sila doon. Ako, pumunta doon ng 2:00. Kasi pagdating ng 3:00, ang bilis na nung number kanyo. Ako'y nagulat nga. Kasi, parang yung difference, pagpunta ko doon, parang 80 pa yung dapat. Pero since sunod-sunod, inopen na nila lahat ng sabi ko, pwede naman palang i-open lahat. But kaya tinagalan pa. Kawawa naman yung maghapon ng nandun, hindi pa daw siya kumakain. Yung nakatabi ko, kanina pa daw siyang umaga nakapila. Hindi ko naman masabi, ako'y 2:00 lang po nakapila. Tapos parang nauna pa yata ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi naman ako, pumila naman ako ng maayos. Sila naman nagbigay ng number. Kaya hindi ko alam kung paano yung naging proseso na nauna pa ako sa kanya. Yun. So, ayun. Kung pipila ko sa SS. Sa hapon po kayo magpunta. Pero kasi nagka-cut off sila ng number parang ng 3:00. So, 2:00, may number pa. Pag 3:00, hindi na nila i-enter. So, ayun, salamat sa Panginoon sa lahat po ng kabutihan at kagandahang loob niya po na ipinagkakaloob sa buhay nating lahat. Purihin ang Panginoon. Sino pa po ang nais magpatotoo? Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil parang since 2017 hanggang 2024, hindi pa ako nakakaamoy. Pero nitong huling lagnat ko, parang 1 week na po ako nakakaamoy. Kasi sa pinagtrabahoan ko doon sa Taiwan, parang puro pintura. Hindi ko alam kung paano nangyari yon kasi nawala yung pang-amoy ko. Parang naigahan yata ako ng, hindi ko alam. Siguro dahil nagkahalo kami ng pintura doon, parang may natuyo yata sa aking utak o sa aking ilong ba. Parang ganyan. Kaya nitong nakaraang linggo, kasi nakakaamoy naman ako paminsan-minsan lang. Parang 2 minutes lang nakakaamoy tapos, yun, buong taon na uli yun, hindi makakaamoy ako. Pero ngayong nagdaang linggo, hanggang ngayon, ang lakas ng pang-amoy ko. Kaya nagkapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ulit ako ng pang-amoy. Kasi ang hirap pag walang pang-amoy. Pero advantage din kapag mabaho yung paligid mo, hindi ko maamoy. Sila, bahong-baho na ako, wala lang sa akin. Pero kanina, na-appreciate ko talaga na napakahalaga ng pang-amoy kasi nag-deliver ako sa Ternate. Ay, nakamotor lang ako. Ay, mayroong tricycle sa unahan ko. Amoy na amoy ko yung mabango na pabango. Napakabango ng pabango na yun. Sabi ko, grabe, ang lakas na ng pang-amoy ko. Salamat sa Panginoon na nabigyan nila ako ng pagkakataon makaamoy kasi na-miss ko yung Kaya pag nakakaamoy ako nitong mga nakaraan, kasi paminsan-minsan lang, natutuwa ako. Sinasabi ko talaga, nakakaamoy ako. Ang ngayon, kapag nasusunog yung sinaing, naaamoy ko na. Kaya salamat sa Panginoon na tuwa talaga ako, yung puso ko na nakakaamoy na ako. Salamat sa Diyos. Amen.
Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy po na pag-iingat at saka provision niya po sa amin ng asawa ko at sa aming buong pamilya. Katulad po nung kanina na ibanggit ko na po kala Pastor na muntik na po ako masagasaan po dyan sa dyan po, yung papaakyat po dito. Kasi pa diba po ay one way po siya. Pero may dumaan pong motor. Pero bago po nun, tinawag po ako ni Christian, inutusan niya ako na dalhin yung dalay niya. Nagreklamo pa ako, sabi ko, ano ba yan? May pahabol pang utos. Yun pala po, yun yung ginawa ni Lord para hindi po ako yung magtuloy-tuloy po kasi mahagip po talaga ako ng motor kasi hindi ko po siya tinitingnan. Nakatingin po ako dito kasi dito po yung yung padaan po yung sasakyan. Hindi ko po mali din ako kasi hindi po ako tumitingin doon sa kabila. Kasi ang alam ko nga po, one way. So, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po, yun po, niligtas niya po ako doon, kundi nahagip po ako nung nagmumotor po. At saka po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon po sa provision. Tsaka, ang dami po kasing nangyari sa akin ngayong araw na to. Kasi po, bukas po kasi ay pasahod po namin sa sa empleyado. So, kanina nga pong umaga, nagpunta po kami sa bangko para po mag-withdraw ng pampasahod po. Tapos po, nung mag-withdraw na po ako na po, turn ko po, sabi nung sa cashier, hindi niya daw ako marerelisa ng pera kasi po may ngayong Biyernes daw may reservation kasi naubusan sila ng pera. Sabi ko, paano po yun? Kailangan po namin pampasahod. Sabi niya, ma'am, hindi kita marerelisan kasi dapat nagpa-reserve ka. Sabi ko, matagal na ako sa kanilang nag-withdraw, wala namang reserve. Sabi ko, paano po yun? Pasahod po yan. Sabi niya, tatawagan ka na lang namin kung may extra. Yung parang kung may hindi dumating sa nagpa-reserve. Sabi ko, kailangan po talaga namin yun. Tapos sabi niya hindi niya daw nga masusure, basta tatawag daw siya. So, mga after lunch daw. So, na after lunch, walang natawag po sa akin. So, pagka uwi po namin sa bahay nung pinsan po ni Christian, nagpray kami. Sabi ko, Lord, kailangan po namin yung pampasahod naman yan. Nagpray kami kay Lord. Tapos wala pa rin tumatawag. Sabi ko, naku, wala talaga. Baka nag-isip na kami po ng ibang solusyon. Masyado pong malaki po yung pera na ipampapasahod. Kaya mahirap pong makahiram. Parang kung manghiram man kami, hindi kami mabibigyan ng ganong kalaking halaga. So, walang tumatawag po. Biglang umuwi po si Christian. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ayan, umuwi. Inutusan ko siya. Sabi ko, di bago ka, daan ka sa bangko, tanungin mo baka pwede na, baka may extra. Pagdaan niya po dun sa bangko, sabi po ng bangko, kanina pa daw niya ako tinatawagan, hindi daw ako makontak. Sabi ko, hindi daw makontak yung parang tinatawagan nila ako, hindi ako makontak yung phone ko. So, parang ko po pasalamat ako kay Lord. Kasi po, pinauwi niya po yung parang dahil hindi ako makontak ng may ginawa si Lord, pinauwi niya po si Christian, hindi naman po siya nauwi ng tanghali. So, nagpasalamat po ako, sobrang namangha po talaga ako. Kasi po, gumagawa siya ng way para po, yung naramdaman ko po yung tulong niya po. So, ayun po, nagpapasalamat ako. Tsaka din po yung ngayong araw din po, yung sa mama ko naman po, may katigasan talaga po ng huling mama ko. So, pumunta daw po siya sa Batasan. Kasi po, parang naka-schedule siya na kumuha po ng yung voucher po para sa libreng dialysis. Kunwari po, ilang beses po idadialysis na libre. Parang sa PhilHealth po. Pero yun po voucher po ng sa Batasan. Pumunta daw po siya doon. Tapos po, sabi po doon sa nanay ko na
hindi daw siya mabibigyan kasi nga po nabigyan na daw siya ng July. Sabi ng mama ko, hindi pa ako nabibigyan. Sabi niya, nakalista daw doon, may July. So, hindi daw siya bibigyan. Tapos sabi niya, anak, ako'y nag-pray. Sabi ko, Lord, ang layo pa po ng inano ko, kailangan ko po to. Nag-pray daw siya, kasi po ang layo nga po nun sa amin. Tapos, syempre po matanda na siya. So, pagod siya. Tapos, 1 hour daw siya nagstay doon, na tahimik lang daw siya. Tapos, tinawag, sabi niya, Lord, hipuin niyo po yung puso nila na sayang po yung pagpunta ko dito. Tapos, after 1 hour, tinawag daw po siya. Sabi niya, sige, binigyan po siya, sabi, pero sa uulitin, bawal na to. Sabi niya, anak, hindi naman ako nagsisinungaling, pero pinagpipilitan daw na nakakuha na siya. Anak, di naman ako nagsisinungaling, pero hinayaan ko na lang, nagpasalamat daw siya sa Panginoon kasi akala niya hindi siya makakakuha. Tapos natutuwa po ako kasi marunong na pong magdasal yung mama ko. Kasi dati hindi po siya, yung parang, yung sinabi niya po yung dasal niya, natuwa po ako kasi yung dati pong dasal niya yung parang yung parang hindi po yung gano'n yung hipuin yung puso ng ganito. Parang puro lang siya, yung mababaw po na dasal. Pero ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binabago niya po yung mama ko. Sana din po yung buong pamilya ko po, mailapit po namin sa Panginoon. Yun po, salamat po. Ako po ay nagpapasalamat po sa Lord na pinagaling na po ako ng Lord sa buhat sipon po. At ako din po ay nagpapasalamat po sa Lord na palagi po kami iningatan ni Lord, kaming pamilya. Ako din po nagpapasalamat kay Lord dahil po binibigyan niya po ako ng kalakasan. Diyan po, iniingatan niya po kami sa school. At saka po, ingatan po sila mama at saka po sila papa sa trabaho po nila. Yun lang. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ayan. At ang magpasalamat sa Panginoon ay mabuting bagay. Ayan, gusto kong para encouragement din sa iba. Yung patungkol sa paggawa ng mabuti. Kapag gumawa ka ng mabuti, nasa Biblia naman yon. Huwag mo nang sabihin sa kaliwa mo o sa kanan mo at lalo sa matalik mong kaibigan. Kasi kumbaga kung sasabihin mo kasi palang binuhat mo na ang bangko mo. Kumbaga parang nag-aantay ka ng maparangalan ka, mapapurihan ka. Hayaan mong ang Diyos ang makakita sa mabuting ginagawa mo. Ayan, magugulat ka na lang sa gagawin ng Diyos. Yung blessing ay talagang sunod-sunod. Amen. Kaya nakakatuwa, ma-amaze ka na lang sa ginagawa ng Panginoon. Yun, habang ako ay, ayun po natutuwa ako sa ginagawa ng Panginoon kasi totoo ang salita ng Diyos. Totoo po siya. Ayun ay nararanasan ko sa buhay na ito. Na habang nagmamature po tayo sa pananampalataya, ay mas lalo mong mararanasan ang biyaya at habag ng Diyos. Patuloy lang po tayo. Amen po? Kaya salamat sa Panginoon na ang Diyos natin ay buhay at patuloy na kumikilos sa ating buhay. Amen po? At kikilos ang Diyos ayon sa iyong pananampalataya. Amen! To God be the glory! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.
rin po nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po binibigyan niya po ako ng kalakasan at katalinuhan at katakapangan. Amen. Ako din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil, ayun, marami pong ginagawa ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yan, lalo na po sa amin sa family ko po, yan, kay Papa. Una sa lahat, yung biyayang kalusugan para po kay Papa. Salamat sa Panginoon dahil patuloyan po siyang pinapalakas ng Panginoon. At ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil ang Papa po ay wala po siyang maintenance, wala po siyang iniinom na mga gamot. Yan. At sa edad niyang yan ay patuluyan po siyang pinapalakas ng Panginoon. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Lord dahil sa kabutihan niya po sa buhay po ni Papa. At yun po, sa Sunday po ay uwi na po siya ng Bicol. Ayan, pakisama po sa prayer yung pag-iingat po ng Panginoon. Pero babalik po siya. Yan, babalik po si Papa. Gusto niya lang po bisitahin yung kanyang mga apo doon sa Bicol. Ayan, salamat sa Lord dahil patuloy niya pong binibigyan ng pagkakataon kami na lalong maiparamdam yung pagmamahal kay Papa. Yan, di ba, no, Pa? Yan. At padaba na mo yan si Papa. Yan, Bicol yan. Mahal namin yan si Papa. At syempre, alam natin kung ano yung... Syempre, una sa lahat, pinagpipray natin yung kung ano yung mas makakabuti sa Kanya. At alam din natin kung ano yung mas makakabuti sa Kanya. Ano po? Ayan, kaya patuloyan niyo rin pong isama sa prayer po si Papa na pag uwi niya po sa Bicol ay talagang, ayun, una sa lahat po ay, syempre, yung katulad ng ginagawa dito ay makadalo rin po siya doon ng mga gawain. Yan, kasi alam natin na kapag ginawa natin yon, kasi ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng malusog na pangatawan, nag-iingat sa atin. Yan, kaya yun po yung nakita ko. Habang nandito po si Papa ay nakita ko po kung paano siya iniingatan ng Panginoon at pinapalakas ang kanyang lupang katawan. Kaya I pray na pag nasa Bicol si Papa ay makadalo din siya ng gawain doon. At yun po. Yan. Pangalawa po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil yun po, ako rin po, yung aking kalusugan, salamat sa Panginoon, patuloyan din po akong pinapalakas ng Panginoon at binibigay ng Panginoon ng pagkakataon na patuloy ang makapaglingkod sa Panginoon. At salamat sa Lord dahil palagi pong mabiyaya ang Diyos. Amen. At palagi siyang mabuti sa ating buhay araw-araw. Purihin ang Panginoon sa araw-araw din po mga biyaya, sa mga blessing na patuloy niya pong pinaparanas po sa amin, sa aming pamilya. Ayan. Purihin ang Panginoon. Amen. Sa God be the glory po. Lord, thank you, Lord, sa buhay, ni Mommy, ni Daddy, ni Tala, sa Maya, in Jesus' name, amen. Very good. Ayun, salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa amin nung kami umuwi nung last week po. Ayun, salamat sa Lord sa safe na biyahe papuntang Quezon at saka pauwi. At ayun, sa pauwi namin lahat, balik dito sa Cavite. Maging sa biyaya ng Lord at kahabagan dun sa aming sasakyan, na hindi siya, bagamat medyo luma na, nakakabiyahe pa ng malayo. Yan, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Maging sa buhay ni Hedy. Ayan, si Hedy niya ata mapatuto. Ayan, salamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya niya sa buhay naming buong pamilya. Maging dun sa aming bahay na partial naming pinapaayos, yun salamat sa Panginoon, nalagyan na siya ng grills at saka ng dirty kitchen at saka na flooring na yung surroundings. Yan. Salamat sa Panginoon sa provision sa lahat ng pangangailangan. Amen po.
Praise. Magandang gabi po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, minsan pa ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Salamat po aming Diyos sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan at kagandahang loob sa bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan. Salamat po sa mga patutuo ng inyong mga anak. Patunay, O Diyos, na aming nararanasan ang biyaya mo at mga kabutihan sa bawat araw. Salamat po, may mga patutuo pa kami. Salamat po, may ginagawa po kayo sa aming mga buhay. At ngayong gabi, Panginoon, paturian kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba at inaamin na kung wala ang inyong pagsama, kung wala ang iyong presensya, ay wala pong kabuluhan ang gabing ito. Wala pong kabuluhan ang pagtitipon na ito kung wala ang inyong pagsama, Panginoon. Kaya dalangin namin, aming Diyos, na samahan po ninyo kaming muli. Katagpuin po ninyo kami sa gabi pong ito. Patuloyan po kayong mangusap at magsalita sa bawat isa sa amin. Salamat po, may mensahe po kayo ngayong gabi. At dalangin namin ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuluyang maghari sa aming kalagitnaan. Minsan pa, Ama, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat, tanging sa pangalan mo lamang. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Purihin po ang Panginoon. Yan. Ako din ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloyan niyang biyaya at habag sa bawat isa sa atin. Sa aming pamilya, sa aking mga mahal po sa buhay, patuloy niya kaming kinakahabagan at pinagkakaloob po ng Panginoon ang mga pangailangan sa bawat araw. Amen? Salamat sa Panginoon na siya ang ating kagalakan at kalakasan. Totoo po yun, iba-iba man tayo ng pinagdadaanan, iba-iba tayo ng sitwasyon, iba't ibang challenge ang ating nararanasan halos every day. Pero meron tayong nag-iisang Diyos na tumutulong sa ating lahat para tayo ay patatagin, palakasin, at papagtagumpayin. Amen? Amen. Praise God. Sige po, sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa Exodus chapter 32 ngayon. Purihin ng Panginoon. Ayan. Okay. Ayan, so sa Exodus chapter 31 nga po ay sinabi po doon kung sino yung gagawa ng tabernakulo. Tama? Alam niyo po nung nabasa ko yun, si Bezalel, natuwa ako kasi ang Diyos pala ang nagbibigay ng kakayahan para magawa mo yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Sabi nga natin, creative. Ang ating Diyos po, napaka-creative niya. Artist siya. No? So, si Bezalel ay pinuspos ng Espiritu ng Panginoon. At binigyan siya ng natatanging kakayanan para siya yung gumawa ng mga gamit doon sa tabernakulo. Nandyan pa po ba tayo? Yan, binigyan siya ng kahusayan, ng katalinuhan. Yan, kaya kung ano man yung kahusayan mo na meron ka, kung ano yung talino na binigay po sa iyo ng Panginoon, kung ano yung kakayahan, kung saan ka mahusay, yan. Hindi po yun dahil magaling ka. Yun ay gawa ng Diyos sa buhay mo. Ginawa kang ganyan ng Diyos. Hindi dahil nag-aral ka nag-aral kasi ako. Pinaghusay ko yung pag-aaral ko. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Kaya,
Nung nabasa, actually matagal ko na siyang nabasa. Nung nabasa ko to si Bezalel, ay nakakatuwa naman si Bezalel. Bezalel, yan. So siya ay binigyan ng Diyos ng kakayahan, lalo na sa larangan ng mga gawaing pansining, arts. Okay, nandyan pa po ba tayo? Ayan, at sinabi din doon sa chapter 31, yung pagtatalaga sa araw ng pamamahinga bilang tanda ng tipan ng Diyos sa mga Israelita. No? So matapos sabihin nyo ng Panginoon kay Moises, ibinigay niya yung 2 tapyas ng bato na ang Diyos mismo ang nagsulat. Ang Diyos mismo ang gumawa. At ito yung karugtong, no, sa chapter 32. Okay, ano kaya itong chapter 32 na ito? Okay, ang pamagat nito ay the golden calf. Okay, ang gintong guya. Ano bang meron dito sa guya na ito? Sabi sa verse 1, nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron, sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na yan, na naglabas sa amin sa Ehipto. Verse 2, kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron, ganun nga ang kanilang ginawa. For kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Grabe, no? Yung guya, naging Diyos ng Israel at sinabi na yun daw yung naglabas sa kanila sa Egypt. Sabi sa verse 5, nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipisa natin bukas si Yahweh. 6, kinabukasan, maaga silang bumangon at nagandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog. Pakinggan niyo po ito, Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. 7, sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Ang bilis, no? Ang bilis na mga pangyayari. Sabi sa verse 8, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at inahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Verse 9, ayan, makinig po ang bawat isa. Verse 9, kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Verse 10, hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Yan, sabihin nga po natin idolatry. Yan. So kahit na hindi nila nakikita ang Diyos, yung bansang Israel, no? Hindi naman nila nakikita ang Diyos. Pero maraming beses na natikman nila, naranasan nila mismo kung paano sila paghimalaan ng Diyos. Kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Kahit hindi nila nakikita visibly ang Panginoon. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lang ang problema sa kanila, gusto nila may nakikita silang image. Gusto nila may nakikita silang anyo. At yun ang ginawa ng mga Israelita. Mula sa mga hikaw, sa mga alahas. No? Tinunaw nila ito at inubugan nila ito ng imahe ayon sa gusto nila. At yun nga yung nangyari. Ang naging image na lumabas na gusto nila ay guya. Sabi nga po natin guya. Alam nyo po, minsan parang nagbasa lang tayo ng comics, no? Nagbasa lang tayo ng kwento. Pero alam niyo po ba na minsan ganito tayo? Tulad tayo ng mga Israelita.
tayo din ay gumagawa ng sarili-sarili nating mga Diyos-Diyusan nang hindi natin namamalayan. At kapag meron na tayo niyan, binubulag tayo nito. Kaya hindi natin nakikita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin maunawaan ng Diyos. Hindi natin nauunawaan, hindi natin nakikita ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. When we elevate something or someone or anything above God, nang higit kaysa sa Diyos, idolatry po ang tawag doon. Kapag meron tayong ipinagpalit sa pwesto ng Diyos, yung dapat siya yung nandyan, pero iba yung nandyan, idolatry po ang tawag doon. Diyos-Diyusan. May naintindihan po ba tayo? So ang tanong, bakit gintong guya? Bakit itsurang guya or calf? Sabi nga sa pamagat natin. Bakit yun yung itsura ng pinili nilang Diyos? Bakit hindi mukhang tao? Naisip niyo po ba? Kasi mga Diyos-Diyusan natin ngayon, yung mga ribulto natin na nakikita ngayon, magaganda itsura nila eh. Alam niyo po, magaganda pa nga yung nakikita niyo dito eh. Yung nakikita natin, yung itsura ni Mama Mary Cuno, ni, sino pa, yung mga San Pedro Calunsod, yung mga ganyan, na wala naman sa Bible. Wala nga si Moses eh. Wala nga ako nakikitang ribulto ni Moses eh. Di ba? O naalala ko, nung ako ay nasa Bicol, nung sakristan pa, ang laki-laki ng simbahan doon. Ayan si Papay, ayan si Mama Beng. Alam nila ang sinasabi ko. O imagine niyo na lang, bawat sulok, bawat kanto, kasi ang malaking simbahan doon, pa-cruise siya. Sa bawat kanto noon, may mga ribultong malalaki, mas malaki pa sa tao. Mas malaki pa kay Albert. Ganon kalalaking ribulto. No? Merong Saint Bonaventure, merong Saint Joseph, merong Saint Rita. Ano pa? Pero wala man yun sa Bible. Wala nga si Apostol Pedro dun eh. Di ba? So iba-iba naman yung mga, pero magaganda sila. Sila yung mga anyong tao. Mga mukhang tao, hindi nakakatakot. Pumunta kayo sa Malaysia. Sa Malaysia, sa India, nakakatakot ang mga itsura ng mga ribulto doon. Yung mga kinikilala nilang Diyos-Diyusan. So ang tanong, bakit itsurang guya? Bakit hindi mukhang tao ang kanilang ginawa? Sabi sa nabasa ko, merong 2 kilalang Diyos-Diyusan ang bansang Ehipto. Okay? Ang kanilang pangalan ay si Hapi or Apis at Hathor. No? Si Apis or Hapi at si Hathor. 2 kilalang Diyos-Diyusan ng Ehipto. Sila po ay tinuturing na toro at baka. So mukha silang toro at baka. Yung mga Kanaanita po sa paligid ng mga Israelita, yung mga tribe na nakapaligid sa kanila, mga Kanaanita. Sila po ay sumasamba kay Baal. At si Baal po ay tinuturing na toro. Mukha siyang baka. Yun po ang itsura niya. Kinikilala siya bilang sacred symbol of power and fertility. Kaya kung mapapansin mo, sabi dito sa ating binasa, sabi ko makinig po kayong mabuti, sabi sa ating binasa, sila ay nagkasayahan, nag-inuman, at mahalay. Mahalay yung kanilang pagsasaya. Kasi si Baal po ay connected siya sa mga sexual practices. Na kapag siya'y sinasamba, merong nagaganap na mga kalaswaan at kahalayan. So ganun ang ginawa ng mga Israelita. Sila'y mahalay na nagsaya. Napaka-immoral ng kanilang pagsasaya. Yung kanilang pagsasaya, yung kanilang pagsamba kay Baal, connected siya sa immoral sexual practices. Napaka-immoral ng kanilang uri ng pagsamba. So yun ang gusto nilang gawin.
Sa kanilang pagsasaya, di ba sabi ni Aaron, nagawa siya ng altar, bukas ipagpipista natin si Yahweh. Akala nila, sa Panginoon nila yon ginawa. Sabi doon sa verse 6, nagpakabusog sila, nag-inuman sila, at mahalay na nagkasayahan. Sabihin natin mahalay. Pag sinabing mahalay, malaswa, immoral. Ano ba ang immorality? Ano ba ang kahalayan? Ano ba ang kalaswaan? Nandyan pa po ba tayo? So ito, kung mababansin nyo, pag inanalyze yung mabuti, bakit gusto ng mga Israelita na meron silang nakikitang Diyos-Diyusan? Gaya-gaya kasi. Sabihin natin gaya-gaya. Gusto nilang gayahin ang mga taga-Ehipto at mga Kanaanita. Gusto nila may nakikita silang visible na Diyos. Kasi hindi nila nakikita ang Panginoon. Ayaw nila ng Diyos sa walang mukha, na wala silang nakikitang itsura. Na parang, naririnig nila yung tinig na parang kulog at natatakot silang pakinggan ito. Ayaw nila ng ganon. O kaya sabi ng Panginoon, sa galit niya, sa galit ng Diyos, gusto niyang lipulin ang mga Israelita. Ang sabi sa 11, nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Huwag po. Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. 12, kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo, na mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. 13, alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. So nakiusap si Moises. Ano po ang sabi sa verse 9 and 10? Kilala ko ang mga taong yan. Sabi natin kilala. Kilala ko ang mga taong yan, sabi ng Panginoon. Alam kong matitigas ang kanilang ulo. Sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, hayaan mong lipulin ko sila. Anong ibig sabihin ng lipulin? Pagpapatayin, burahin sa mapa. At gusto ng Diyos kay Moises na lang manggaling yung magiging lahi. No? Kay Moises na lang. Wag na doon sa iba pang mga lahi ng Israelita. Anong ibig sabihin? Kilala po tayo ng Diyos. Sabihin natin, kilala ako ng Diyos. Sabi kanina, kilala ko ang mga taong yan, matitigas ang mga ulo niyan. Kilala po tayo ng Diyos kung matigas ang ating ulo. Kilala tayo ng Diyos kung talagang masunurin tayo. Kilala tayo ng Diyos kung talagang tunay tayong sumusunod, nakikinig sa Kanya, o nagkukunwari lang tayo. Kilala po tayo ng Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Kaya dito nakiusap si Moises, wag po. Wag niyo po silang lipulin. Pakiusap, please. Please po, wag po. Ganyan pa po ba tayo? Nagmakaawa si Moises. Kaya sabi niya, alalahanin po ninyo. Alalahanin niyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. May ginamit na pangalan. No? Nandiyan pa po ba tayo? Minsan, alang-alang. Sabihin natin alang-alang. Alang-alang doon sa mga taong matapat na naglingkod sa Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo? Kahit hindi natin deserve ang pagpapatawad ng Diyos. Alang-alang doon sa mga taong nananalangin at namuhay ng matapat sa Panginoon. Yung galit na ang Diyos. O halimbawa, kunyari lang naman. Kunyari, galit na ang Diyos. May ginawa, kunyari si Mama Len na hindi maganda. Pero si Papay, nag-pray siya sa Panginoon. Panginoon, kahabagan mo ang aking anak. Alang-alang sa
Kunyari, si Yaya naglingkod ng matapat, alang-alang sa aking asawa, alalahanin mo ang kanyang ginawang paglilingkod sa iyo. Ganito yon yung ginawa ni Moises. Alalahanin mo. Si Abraham, Isaac at Jacob, nangako ka sa kanila. Totoo po yun. Alang-alang sa iyo, kahit na gusto ng patayin ng Diyos. Ang mahal mo sa buhay na hindi naman nasunod at hindi naman nakikinig, matigas ang ulo. Pero dahil sa panalangin mo, pwede silang pakinggan ng Diyos. Pwede kang pakinggan ng Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Alang-alang sa pakiusap ng isang taong matuwid. So ganun ang ginawa ni Moises. Sabi sa 14, hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. So makikita po natin dito na naig pa rin yung awa ng Panginoon. Yung habag ng Diyos, yung grace ng Diyos. Totoo yun. Napakabait po ng Panginoon. Napakamahabagi ng Panginoon. Amen? Napakabait niya, napakabuti niya, mapagpatawad siya. Ang problema sa atin, inaabuso natin. Madalas naaabuso natin ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Hello? Sabi sa 15, pagkaraan noon, si Moises ay bumalik mula sa bundok, dala ang 2 tapyas ang batong kinasusulatan ng mga utos. 16, ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas sa bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Sinabi din to sa chapter 31, si Yahweh mismo ang sumulat. So imagine yung sulat, ang Diyos mismo ang gumawa. Ay yung utos. Siya mismo ang gumawa. Kung napanood nyo yung 10 Commandments, gustong-gusto ko yun eh. If I'm not mistaken, mga 1950s na movie siya. Hindi ko alam kung napanood to ng lahat, pero sa tuwing yun ay mapapanood ko, gandang-ganda ako sa movie na yon. Yung apoy na nagsulat doon sa bato. Yung parang totoo. Diba? Nung pag-akyat ni Moises sa Mount Sinai. At doon siya kinatagpo ng Diyos. Familiar kayo sa eksena na yon? Sabi sa 17, nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, may ingay ng labanan sa kampo. 18, ang naririnig ko ay hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan. Sagot ni Moises. Yan, pakita nga natin. Walang sound, no? Walang sound yan. Yan. So, yun yung eksena sa The 10 Commandments na bumaba na si Moises after siya kausapin ng Diyos at ibigay sa kanya yung 2 tapyas sa bato. At naabutan niya ang mga Israelita na nagkakasayahan, nagiinuman, nag-iingay, basta nagsasaya. Yun yung sinasabi ni Aaron na ipagpipista natin bukas si Yahweh. Ang sabi niya sa 19, nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Sabihin natin, nagalit. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas sa bato, at ito'y nadurog. 20, kinuha niya ang guya at sinunog. Sino ang ginawa? Ano na? Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino. Saka ibinuo sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Oh, yan. Kakukulit nyo. Yung gigil dito, no? Grabe. Sabihin natin, righteous anger. Meron pong tamang pagkagalit. Yun tinatawag na righteous indignation. Si Jesus po, nagalit siya nung nakita niya yung templo, yung patio ng templo, papunta sa templo, papasok. May mga money changers, may mga nagtitinda. Galit siya, pinagtauban niya yung mga table doon. Sabi niya, wag ninyong gawing pugad ng magnanakaw ang bahay ng aking ama. Meron pong tamang pagkagalit. Kapag tayo po ay nagalit sa isang bagay o sa isang sitwasyon, kasi may nakita tayong mali ang ginagawa,
at tayo ay nagalit, hindi po tayo nagkakasala doon. Kasi tama lang na magalit ka. Patunay na ikaw ay hindi panig sa kasalanan o sa mali. Nandyan pa po ba tayo? Sabi sa Bible, pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. So hindi kasalanan ang magalit kapag merong masama kang nakikita na ginagawa. Halimbawa, yung asawa mo, may ginawang hindi tama sa'yo. O alangan naman matuwa ka at magsaya. Niloko ka ng asawa mo, pero nagsasaya ka, ay salamat, niloko ako ng asawa ko. Tatatag ang aking pananampalataya dahil dyan. Hindi ganun yun. Ang normal, magagalit ka sa ginawa niya. Hindi tayo matutuwa. Tama po ba? Sabi sa 21, hinarap niya si Aaron, ano bang ginawa nila sa iyo? At pumayag ang gawin ng malaking kasalanang ito. 22, sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaang ito. 23, sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. 24, kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyan. So, nangyari na pressure po si Aaron sa gusto ng mga tao. Kaya kahit na mali, ginawa niya. Sinunod niya ang mga tao, ang kagustuhan ng mga tao. Sabihin nga natin, man pleaser. Sa kagustuhan na ma-please niya yung mga tao. No? Ganon tayo minsan. Sabihin natin, minsan? O patanong, kasi baka madalas hindi lang minsan. Nandiyan pa po ba tayo? Ganon tayo minsan. Pag na-pressure na tayo, hindi na natin naiintindihan kung tama pa ba. Tama pa ba itong ginagawa ko o mali na? Basta umaayo na lang tayo sa kagustuhan ng marami. O para wala na lang away, para wag na lang tayong magtalo, para hindi na tayo magdiskusyon, wala nang usapan. O sige, gawa tayo ng juice-juicean. Ayun. Nagkakaroon pala tayo ng juice-juicean. Nakakagawa tayo ng sarili nating juice-juicean kapag ginusto natin ang isang maling bagay. Kahit na hindi na siya tama. May nakikinig pa ba? 25, nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi natin pinabayaan. O, bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyong gawin. Total, kayo naman ang may gusto niyan. So parang ganun na lang nangyari. Pakinggan nyo to, at naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Sabihin natin, naging katawa-tawa. Ayun, yung pala ang nangyayari sa atin. Nagiging katawa-tawa tayo sa paningin ng mga taong nakapaligid sa atin. Kapag ginusto natin yung mga bagay na alam nating mali siya. Alam nating mali. Alam nating hindi yun ang gusto at kalooban ng Panginoon para sa atin. Pero, yun yung nilalakaran natin, yun yung ginugusto natin. Akala natin okay siya. Akala mo okay. Hindi mo alam, nagiging katawa-tawa ka sa paningin ng iba. May nakikinig pa ba? Sasabihin ng mga tao sa paligid, kilala mo yan si born again yan. Tingnan mo ginagawa. Born again yan. Masipag yan, every Sunday. Kikita ko yan doon sa Polar. Friday, napaka-active niyan. Born again yan. Pero tingnan mo ugali. Tingnan mo ang buhay. Di ba? Tingnan mo yung ginagawa. Born again yan. Kaya minsan yung palihim silang tumatawa.
Yan pala ang born again. Di ba? Nakwento ko na to dati sa inyo, may in-invite ako na isang tao. Sabi ko, invite po kita sa church. Sabi ko ganon. Sabi, talaga, saan ba ang sa inyo? Ay, doon pa rin po. Sa taas. Sa may 3rd floor po kami. Punta po kayo. Sabi, doon pa kayo. Nalungkot ako na sagot sa akin. Sabi niya, wag na lang. Ay, bakit naman po? Sabi, doon kasi nagsisimba si ano. Kasi kapag ganun yung tingin sa'yo ng tao, there is something wrong with you. Di ba? Kaysa ayaw natin sa gusto, sabi ng Bible, tayo binabasa ng mga tao. Tayo yung maliwanag na sulat. Binabasa tayo ng mga tao. Tinitingnan, sa ayaw mo at sa gusto, tinitingnan ng mga tao ang buhay natin. O kaya hindi magandang patotoo yun, sasabihin mo, wag na lang, doon Di ba? Ibig sabihin, wala kang magandang patotoo na nakikita. Wala silang magandang patotoo na nakikita sa'yo. Wala ka pang sinasabi, natitisod na agad. Nandyan pa po ba tayo? 26, kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh. At lumapit sa kanya ang mga Levita. Sino yung lumapit? Mga Levita. Nasaan yung tribe ni Ruben, ni Gad, ni Joseph, ni Manasseh? Sino pa? Tama ba ang mga pinagsasabi ko? Ni Benjamin. Di ba? Ni Naphtali, ni Zebulun. Nasaan yung tribe nila? Yung lumapit lang kay Moises, at lumapit sa kanya ang mga Levita. 27, sinabi niya sa kanila, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak. Galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita. Maging kapatid, kaibigan o sino man. 28, sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Tinignan ko mabuti ito, binasa ko. Grabe po ito. Parang minasakar nila yung kababayan nila mismo. Minasakar nila yung sarili nilang pamilya. Patayin kahit asawa, kahit kapatid, kahit kaibigan, sino man na makita na hindi panig kay Yahweh. May narinig po ba tayo? Pero sabi dito, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel. Parang utos siya ng Diyos. Kaya nga, merong isang pastor na parang naiba yung turo niya kasi, bakit ganito si Yahweh? Ba't parang malupit si Yahweh? Ba't pumapatay siya? Si Jesus hindi naman ganon. Yung tinatawag na Jesus-ness at Yahweh-ness. Parang ang layo daw ng diferensya ng dalawa. Dahil si Yahweh daw ay pumapatay, hindi bumubuhay. May narinig po ba tayo? Kaya medyo namali siya ng pagkaunawa sa bagay po na ito. Tingnan nyo, kanina lang nakiusap si Moises. Di ba? Naalala nyo? Nakiusap siya, wag nyo pong lipulin, Yahweh. Wag po. Please po, wag. Pero heto po. At sabi, patayin lahat ng inyong makita. Mga kapatid, kaibigan o sino man. Sino man na hindi panig kay Yahweh. Sino man na matigas ang ulo at ayaw sumunod. Pinapatay pala na. Matigas ang ulo mo, ha? Alam niyo kung bakit? Para hindi pa marisan. Para magkaroon ng takot ang mga tao. Alam niyo, pag binasa niyo itong sunod-sunod, nasa Exodus tayo, no? Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Hanggang Deuteronomy, pag binasa niyo yun. Grabe yung mga batas doon. Merong batas doon na kapag ikaw ay isang kabataan at pasaway ka sa magulang mo, hindi ka nakikinig, hindi ka nasunod. Alam mo ang batas nung unang panahon?
ng panahon ni Moises. Dadaling ka dun sa plaza, itatali ka dun sa flagpole, at babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Ganon ang parusa sa mga kabataang matitigas ang ulo, sa mga anak na matitigas ang ulo, at hindi nasunod sa magulang. Bakit ganon ang batas? Bakit ganon katindi? Parang death penalty agad. Para hindi pamarisan. Para magkaroon ng takot ang mga tao. O kaya alam niyo sa Saudi, may mga bansa, hindi lang sa Saudi, may mga bansa na kapag nagkasala ka at matindi, mabigat ang kasalanan mo, papatayin ka talaga. Kaya takot yung mga taong gumawa ng kasalanan. Tayo, Pilipinas, wala nang takot. Di ba? Kasi hindi napaparusahan. May nakikinig pa po ba? Oh. 29, sinabi ni Moises, ngayon inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Tingnan niyo, tatanggapin nila yung pagpapala, ay pinagpapatay nila yung mga kamag-anak nila. Grabe, no? Parang, nabasa ko to. Oh. Iba nga kasi nun. Diba? Ngayon, pinapairal ng Diyos yung grace niya. Kaya kahit ikaw ay pwede nang patayin, hindi ka pinapatay ng Diyos. Dahil umiiral ang grasya ng Panginoon. Amen? 30, kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakit ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Take note, 40 days and 40 nights nagtumigil si Moises sa bundok. Tapos babalik na naman siya para humingi ng tawad. 31, umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Sabihin nga po natin, napakalaking kasalanan. Alam niyo po, makinig pang bawat isa. Napakalaking kasalanan po sa Diyos na ikaw ay gumagawa ng sarili mong Diyos-Diyusan. Na meron kang ipinapalit sa pwesto niya. Napakalaking kasalanan sa Diyos kapag meron ka pang kinikilalang ibang Diyos maliban sa Kanya. Anong ibig sabihin nito? Kapag mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa Diyos, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, trabaho, ibig sabihin, mas importante sa iyo ang mga bagay na yan, pera, kaysa sa Diyos. Anything that substitute God. Pinapalitan mo yung pwesto niya, dapat siya yung nakaluklok dyan, siya yung nasa trono. Pero yung nakaupo dyan, yung asawa mo, masyado mong parang hindi ka mabubuhay nang wala ang iyong asawa. Nasaan ang asawa ko? Asawa ko, nasaan ka? Diba? Mawala lang saglit ang iyong asawa sa tabi mo ay parang mamamatay ka. Iniisip mo kasi, hindi mo namamalayan na nagiging Diyos mo siya. Kahit yung trabaho mo, kahit yung pag-aaral mo, to the point na kahit mawalan ka ng time sa Diyos, wag lang sa mga bagay na ito. That is an idol. Sabi nga natin, substitute. Diba? Parang substitute teacher. May teacher ka talaga. Pero dahil absent ang teacher mo, may substitute teacher. Tapos ang nangyari, mas magaling ito magturo. Mas okay itong substitute teacher naman kasi si teacher namin. Yung substitute teacher, hindi naman niya na magbibigay sa iyo ng grade. Di ba? Alam niyo, gigradean tayo ng Panginoon. Anong gusto niyong grade? Mataas o bagsak? Parang bagsak yung narinig ko. Sa tingin ba natin kapag grenadean tayo ng Lord, grenadean?
mataas yung markang ibibigay niya sa atin? 32, ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. 33, sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kung buburahin sa aking aklat. Alam niyo po, grabe po tong prayer na to ni Moises dito. Grabe. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, Panginoon, burahin na rin ninyo ang pangalan ko sa aklat ninyo. Ewan ko po sa atin ngayon kung may kayang manalangin ng ganito. Diba? Yung ikaw, magpipray ka alang-alang dun sa gusto mong masave. Diba? Kung hindi nyo mapapatawad ang asawa ko, Panginoon, sa kanyang ginawa, burahin na ninyo yung pangalan ko. Kaya nyo yan? Parang hindi, no? Pero si Moises, grabe. Ang nakakatuwa sa Diyos, siya ay makatarungang Diyos. Sabi natin makatarungan. Yan, sabi naman ng Panginoon, kung sino lang yung nagkasala, hindi niya idadama yung hindi naman nagkasala. Kung sino lang yung nagkasala, yun lang ang buburahin sa aklat ng Panginoon. Sabi natin aklat. May aklat po ang Diyos. May record. Sabihin natin may record. May listahan siya. Kaya totoo yung mga, minsan di ba may movie na kapag umarap, parang kunyari umarap na tayo sa harapan ng Panginoon, yung may flashback nung 1998, yung ginawa mong kasalanan. Di ba? Yung gano'n, naka-flash. Ano yung ginawa? Ayan, o di ba? Nung 2003, kumupit ka. Di ba? Ayan, no, nakasulat. Anong oras? 4:00 ng hapon, ikaw ay kumupit. Ayan, nakalista. Everything is recorded sa aklat ng Panginoon. Pati mga pangalan. Ayun, no? Di ba? Burahin ninyo ang pangalan ko. Ibig sabihin, yung mga pangalan natin nakasulat sa aklat ng Panginoon. May record siya. Kaya pala kilala tayo ng Diyos. Sabi natin, kilala. Kaya ang tanong, kilala ba natin ang Diyos natin? 34. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Pakibasa ng may guhit. Ayan, bakit kaya? Sabi, ngunit darating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Hindi pa tapos. Darating ang araw na paparusahan sila ng Diyos. Okay, sige. Alam nyo kasi pag binasa nyo tong Exodus na to, sobrang lugod na lugod ang Diyos kay Moises. Sabi niya, Moises, ako'y lugod na lugod sa iyo. Kaya yung request ni Moises, pinapakinggan ng Diyos. Ngayon, sige, parang ganito, sige Moises, hindi ko lilipulin ang lahat ng mga Israelita. Naglubag yung loob niya, Pero ito tandaan mo, Moises, darating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Hindi po tayo makakapagtago sa Panginoon dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Ano man nagawa mong kasalanan, hindi mo maitatago sa Panginoon yan. Yes, may mga kasalanan tayo lang yung nakakaalam. May mga kasalanan tayong alam ng iba. Pero lahat ng kasalanan ay alam po ng Diyos. At darating ang araw na matitikman mo ang katapat na parusa doon. Pakinggan nyo to, 35. At pinadalhan ni Yahweh ng sakit ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Aaron.
May mga sakit na pinapahintulutan ng Diyos talaga. Yun ay dahil sa kasalanan. May mga sakit na ang Diyos ang nagpahintulot dahil sa kasalanan. Dahil sa ginawa mo. Nandyan pa po ba tayo? Pero salamat sa Diyos, yun nga, kaya nga binigay niya sa atin si Jesus Christ. Ang solusyon, si Jesus. Ang solusyon sa mga kasalanang ginawa ng mga tao, ang Diyos din ang gumawa ng solusyon. Binigay niya si Jesus. Okay? Yun yung mga na-tackle na natin nung nakaraan. O kung mapapansin nyo, ang sabi, ang magiging patnubay lang nila sa kanilang pagtungo sa lupang pangako ay anghel ng Panginoon. Papatnubayan lamang sila ng anghel ng Diyos. No? Pag binasa nyo, ang next chapter, bukas yan, sa chapter 33, mababasa nyo doon, dahil matitigas ang ulo ng mga Israelita, nainis ang Diyos. Sabi ng Diyos, kaya anghel ang papasamahin niya, ang magiging patnubay, kasi pag siya mismo, baka pagpapatayin lang ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kung siya mismo ang sasama dahil matitigas ang ulo, sabi ng Panginoon, baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, malipol ko lang sila. Baka sa yamot ko, tunawin ko lang sila. Parang ganon. Diba? Sa inis, sa galit ng Diyos. May nakikinig pa ba? O kaya ang sabi ng Panginoon, papatnubayan ko sila. Papatnubayan sila ng aking anghel. At doon, ipinapaalis ng Diyos lahat ng mga alahas. May alahas po ba kayo? May hikaw kayo? May kwintas, ginto? O, pinaalis na yan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Baka gumawa na naman ng gintong guya. Kaya pala, may mga sekta na hindi nagsusuot ng alahas. Dahil sa pangyayaring ito. Nakita nyo kung anong ginagawa ng alahas sa mga tao? Lalo na kapag mamahalin yan, mamahaling ginto, may bato-bato, may diamante. Ano pa mga mamahaling bato? Ruby, opal, topaz, sapphire. Ano pa? Nakapag-diamante na ba kayo? Nakahawak na ba kayo ng diamante? Diamond? Wala pa? So far, mga ginto-ginto pa lang ano? Okay. Sino na nakahawak ng ginto? Gintong kwintas, ting-ting tuloy, sing-sing, o gold-plated lang. Ako may nagbigay sa akin ng sing-sing na ginto. Diba? Hiniram at bagay daw sa kanya. Nung kinuha ko na, nawala daw. Ay, bigay din lang naman yun sa akin. So, syempre, nalungkot yung nagbigay sa akin ng sing-sing na ginto. Matagal na to. Matagal na. Sobrang matagal na. Naalala ko lang. Kasi, tingnan nyo ang ginagawa ng mga alahas sa buhay ng tao. Tingnan nyo kung paano natin siya pahalagahan. Tingnan nyo kung paano natin siya i-treasure. Pag nawala yung gintong singsing na yan, gintong singsing, kwintas, o anumang bagay o alahas na mahalaga sa iyo, tiyak maghohoramentado ka. Diba? Pag may nawala na mahalagang bagay sa iyo. Why? Kasi grabe natin siyang pahalagahan. No? Talagang binavalue talaga natin itong mabuti. Magwawala tayo pag nawala yan. Nakita nyo? Ganun natin siya dinudiyos. Itong mga Israelita, nilagyan lang nila ng hugis. Pero yun talaga ang nangyari sa kanila. Naging Diyos-Diyusan nila itong mga alahas na ito. Ang malungkot, hindi tayo ganun sa Diyos. May nakikinig ba sa akin? Hindi tayo ganun sa Diyos kung paano mo pahalagahan ang ginto mo. Yung singsing mo, yung kwintas mo na mamahalin, hindi ka ganyan sa Diyos. Di ba? Tayo nga, nakakabili nga tayo ng mamahaling gamit eh. Yan yung gintong kwintas na yan o singsing o kung ano man ang meron ka na alahas. Ang mahal-mahal niyan. Di ba?
Pero hindi tayo makabili ng mamahaling Bible. Di ba? Kapag naiwanan yung Bible, hindi mo siya babalikan, bukas na lang. Ay, naiwan ko yung Bible ko. Ay, hindi, bukas na lang, babalik naman kami. Pero subukan mong yung pulseras mo yung mawala sa'yo na ginto. Ewan ko lang kung hindi ka magkandarapa na balikan siya. May tama ba ako? Diba? Naisip niyo ba? Hindi natin namamalayan, nagiging juice-juicean natin, maging yung mga gamit natin. Most of the time, nababaliwala talaga natin ang Diyos. Yung oras natin sa Diyos, yung panahon natin sa Diyos. Diba? Hindi natin talaga siya nabibigyan ng importansya. Itong karanasan po ng mga Israelita, isang aral to sa atin. Na kahit pwedeng, halimbawa, yung parang meron kang katwiran, yung binibigyan mo ng katwiran yung sitwasyon mo. Tignan mo mga Israelita, wala naman si Moises eh. Hindi nga natin alam kung ano na nangyayari sa kanya. Kaya gawa tayo ng Diyos natin. Gawa sila sarili na ng Diyos-Diyosan. Tandaan ninyo, mananagot tayo sa Diyos kapag meron tayong ibang Diyos na pinahalagahan. Kaya alam nyo, nung nakakilala ako sa Panginoon, kasi parang mas mahal ko si Mama Mary kaysa kay Jesus, kaysa sa Diyos. Mas nagpipray pa nga ako kay Mary eh. Diba? Mas inaalayan ko pa siya ng bulaklak, ng ilaw. Mas sa kanya pa ako nagdadasal kaysa sa Diyos. Kaya nung nakakilala ako sa Lord, oo nga, no? Sa ayaw at sa hindi, aminin ng mga kapatid natin sa kabilang pananampalataya, kahit sabi nilang, hindi namin sinasamba si Mary. Anong hindi? Di ba? Ayaw nilang aminin na hindi nila sinasamba si Mary. Ayaw nilang aminin. Pero ang totoo, maraming Diyos-Diyosan ang sinasamba ng mga tao. Ang Diyos po ay espiritu, sabi sa Bible. God is a spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yun ang sabi sa John chapter 4, verse 24. Sa pag-spirit, walang image yan. Wala kang makikita. Wala yang itsura. Pero sabi sa Bible, si Jesus Christ ang imahe ng hindi nakikitang Diyos. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Wala pang ibang paraan para masamba natin ng Diyos. Hindi natin kailangan gumawa ng image niya para masamba natin siya at sabihin natin na sumasamba tayo sa tunay na Diyos. Kasi kapag ginawa natin yon, matutuon ang attention natin sa object na yon, sa gawa ng kamay. Hindi sa gumawa. Hindi sa creator, kundi doon sa ginawa. Nakukuha niyo po? Halimbawa, ikaw, gusto mong sumamba, tapos ang sinasamba mo ay isang may itsura. So, ang sinasamba mo, yung nilikha, hindi ang may likha. Kaya ang galit ng Diyos, talagang binuhos niya sa tao. Basahin nyo ang Romans chapter 1. Kasi ang sinamba ng mga tao ay yung nilikha, hindi ang may likha. Ang creation, hindi ang creator. Kaya nagalit ang Diyos. Sa galit ng Diyos, hinayaan niya ang mga tao. Bahala kayo sa buhay niyo. Di ba? Kasi hindi naman nila kinikilala ang Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Kaya ang pagsamba sa Diyos, nasasamba natin ang Diyos kapag sinunod natin ang kanyang mga salita. Kapag pinaniwalaan natin ang kanyang mga salita. Kapag ginawa natin ang kanyang kalooban. Alam niyo, ang pagsamba sa Diyos, hindi naman yung pupunta ka dito, luluhod ka, mag-praise and worship ka.
Gesture na lamang yon. Ang tunay na pagsamba ay mababasa sa Romans chapter 12, verse 1. Verse 1 and 2. Ang pag-aalay ng katawan, pag-aalay ng buhay sa Diyos. That is your act of spiritual worship. True spiritual worship. Offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable before God. Holy and pleasing unto Him. That is your act of spiritual worship. Nakita niyo po? Itong pagpunta niyo dito, nagpe-praise and worship tayo, that is just part of worship. Pero ang tunay na pagsamba ay kung paano ka nabubuhay araw-araw. Nandyan pa po ba tayo? O, kaya kapag ikaw ay araw-araw nabubuhay at hindi mo ina-acknowledge ang Diyos, meron kang ibang Diyos na sinasamba. Kaya pansinin nyo, minsan hindi nababago ang buhay natin. Hindi tayo nagiging katulad ng Diyos. Ang goal natin ay maging tulad si Jesus. Maging katulad ni Jesus. Sabi nga, what you commune is what you become. O kung sino yung sinasamahan mo, pwede kang mahawa nila. O kaya kapag si Jesus, lagi mong kinakausap, mahahawahan ka ng kanyang kabanalan. May nakikinig pa ba? Yes. Kaya ngayong gabi, tayo po ay mananalangin. Naisin natin, nasain natin na ang kabanalan ng Diyos ay ating maranasan. Kapag tayo ay nananalangin, nananalangin tayo at sumasamba sa tunay na Diyos. Amen? Praise God. Sige po, pwede na po tayong magsama-sama. Makisama niyo po sa prayer ang ating Daddy Bishop at ang kanyang mga kasama na pastor sa CPLI. Ngayon po ay nasa Cambodia sila at sila po ay papunta pa ng Vietnam. Pakisama nyo rin po yung ating pong ongoing na ginagawa na church building po doon sa Bukal Uno. Pakisama nyo po sa prayer na magtuloy-tuloy yung paggawa doon tsaka yung pagpaprocess ng papers. Yan, pakisama nyo po sa prayer.
Praise. Pakisama nyo rin po sa prayer. Itong darating po na Friday, alas 4 po tayo. Ang gawain sa Friday ay alas 4. Ano po? Darating po si Pastor John Ganapati from Malaysia. So, yun, paki-invite nyo po ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala. Yan, yung mga may sakit, lalo na yung mga may sakit, paki-invite nyo sila, dalhin nyo po sila dito. Tsaka hihingi po ako ng tulong na maikabit po pala yung tarpaulin dyan sa ibaba. Mamaya po pagkatapos nito. Papaalam tayo dyan sa ibaba na makikabit po tayo ng tarpaulin. Okay, sige po, sabay-sabay na po tayong manalangin. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord, sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkakasala at mga pagkukulang po sa inyo. Patawad po kung mayroon kaming mga Diyos-Diyusan sa aming mga buhay. Patawad po sa lahat ng aming mga nagawa, mga naisip, mga nasabi, mga naging damdamin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawad po. Patawad po kung mayroon kaming mga bagay na mas nabibigyan ng importansya kaysa sa iyo. Kung mas may nauuna kaming ibang mga bagay kaysa sa iyo. Kung mas may napapahalagahan kaming ibang mga bagay kaysa sa iyo, patawad po, Panginoon. Patawad po sa anumang klaseng Diyos-Diyusan meron kami sa aming mga buhay. Inihingi po namin ito ng tawad, Panginoon. Patawad po. Kahabagan po ninyo kami, Panginoon. Ama, tulungan mo po kami, ang bawat isa sa amin, na patuluyang ituon ang aming puso't isipan, tanging sa iyo lamang, O Diyos. At tulungan kami, Panginoon, na palagi ayakapin ang iyong kalooban. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Sige po, itaas natin ang ating tinig sa Panginoon sa ating pananalangin. Hallelujah. O, papuri sa iyo, Panginoon, ikaw na Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat pasalamatan, pagkat ikaw ang Diyos sa mga Diyos, Hari na mga hari, Panginoon ang mga Panginoon, at walang ibang Diyos na tulad mo. Hallelujah. Ikaw lamang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Ama, salamat po. May gabi pa kami ng pananalangin. Salamat po, may pagkakataon pa kami para makalapit sa iyo, Panginoon. Ding ginawa ang aming mga kahilingan sa panalangin ngayong gabi. Ama, itinataas namin sa inyo ang aming Daddy Bishop, kasama lahat ng mga CPLI pastors, Panginoon. We pray, God, for your divine protection and grace and mercy sa bawat isa sa kanila. Patuloy mo silang lingapin, pangalagaan, samahan, ingatan, at papagtagumpayin. Pangunahan po ninyo sila sa kanila pong mga lugar na pupuntahan at pagmiministeryuhan, Panginoon. Kayo po ang makita sa kanilang mga buhay in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ama, salamat po sa tuloy-tuloy din na pagpapagaling mo sa Kanya at maging sa sino man na may mga karamdaman. Dalangin namin na ang kagalingan sa sino mang may dinaramdam in the name of Jesus. Lord, we pray for Nanay Nelia, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo at abag sa kanyang buhay. Salamat po sa kalakasan spiritually and physically. In the name of Jesus. Maging kay Daddy, Panginoon, sa malusog at malakas sa pangatawan, marami pong salamat. Kay Ellery, sa batang ito, Lord, patuloy kaming umaasa, patuloy kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na kayo ang Diyos na mapaghimala. Paghimalaan mo po si Ellery, Panginoon, ang batang ito, kaabagan po ninyo, in the name of Jesus. Maging si Nanay Lemia, salamat po, Ama,
sa tuloy-tuloy na himala sa kanyang buhay. Maging kay Mama Lilia, Panginoon, salamat po sa himala mo po sa kanyang buhay. Maging kay Mami Elma, salamat po sa tuloy-tuloy na himala sa buhay niya in the name of Jesus. Kahabagan mo rin po si Ate Olive, Panginoon. Maabag po kayo sa kanya. Bigyan niyo po si Ate Olive ng pagkakataon na maranasan ang himala mo in the name of Jesus. Alalahanin mo rin po si Kuya Rex sa kanyang apply, Panginoon. We pray, God, sa pagsama niyo po sa kanya. Salamat po sa biyaya mo at kalooban sa kanyang buhay. In the name of Jesus. Ama, ang bawat isa sa amin, iligtas po ninyo kami. Ilayo po ninyo kami sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman. Bigyan mo po kami palagi ng malulusog at malalakas sa pangangatawan. At gamitin po ninyo ang aming buhay, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin upang ang aming mga mahal sa buhay ay mailapit namin sa iyo, Panginoon. Lord, palakasin po ninyo kami, patatagin sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Nawa ay abutan mo kami naglilingkod sa iyo ng matapat, ng may kagalakan, Panginoon. Ama, salamat po sa kagalakan ng paglilingkod sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Itinataas din po namin sa inyo ang darating na Friday sa pagdako dito ng inyong lingkod, Pastor John Ganapati, Panginoon. Salamat po sa biyaya mong pagsama sa amin. Salamat po sa mga taong dadalhin po ninyo sa lugar na ito. Tulungan mo po kami na makapag-invite kami ng mga tao upang sila ay mailapit sa iyo, Panginoon, at maranasan ang himala mo. In the name of Jesus. Ama, salamat po. Pinagtagumpay mo na ang bawat isa po sa amin. Lord, we pray sa buong Miracle of Life family, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran, sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Sa lahat ng mga katatayan, sa lahat ng mga kananayan, sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga bata. Sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Panginoon, salamat po sa biyaya mong pag-ingat at pagtugon at pag-abot sa mga pangailangan ng bawat isa. In the name of Jesus. Gayon din, ang aming dalangin maging sa lahat ng mga kapatiran sa ibang fellowship. Katagpuin din po ninyo sila, Panginoon. At patuloy din na maranasan nila ang iyong biyaya at habag. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ama, marami pong salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan. Lord, itinataas po namin sa inyo ngayong gabi ang bansang Israel, ang Lebanon, ang Jordan, ang Iran, ang mga karatig bansa, Panginoon. Alam mo po yung mga nangyayari sa kanila sa mga panahon na ito. Bagamat ito'y nakasulat sa iyong mga salita, tulungan mo po kami, Panginoon, na magsumiksik sa iyo. Magsumiksik kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Huwag naming ipagwalang bahala yung mga nangyayari sa aming kapanahunan. Sa halip, Panginoon, magsumiksik kami sa iyo. Tulungan mo po kami, aming Diyos. Mahabag po kayo sa amin. Ama, salamat po. Mahal mo ang bansang Israel sapagkat ito iyong bayan at ito'y lagi mong ipinagmamalasakit. Gayon din kami, Panginoon, kami dumadalangin sa iyo. Kahabagan din po ninyong aming bansa at patawarin ang bansang Pilipinas sa anumang pagkakasala laban sa iyo. Lord, tulungan mo rin po ang aming mga government officials and leaders na magkaroon ng banal na takot sa iyo at matayuan ang iyong katwiran, makapaminuno ng may katwiran, Panginoon. Ama, patuloy naming dinedeklara sa bansang ito ang iyong mga salita. Mapalad ang bansang ang Diyos na kinikilala ay ikaw, ang Diyos ni Jacob. Hallelujah. Dinedeclare din namin sa aming mga pamilya, sa aming tahanan, at maging sa lugar na ito, sa iglesyang ito, mapalad ang iglesia, ang pamilya,
na ikaw ang Diyos na kinikilala. Ama, marami pong salamat sa gabi pong ito. Salamat din po sa mga kasagutan at pagtugon po ninyo sa aming mga kahilingan ngayong gabi. Marami pong salamat. Sige po, tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Minsan pa, Ama, tanggapin po ninyo ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming pasalamat sa gabing ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Jesus, you're so good. Jesus, you're so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you're so, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life and a word to light my way. You've given me a spirit and there are mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you with every beat of my heart. Amen. Thank you, Lord. Kamusta po kayong lahat? Sige, tayo pong muli ay magpasalamat sa Panginoon. Ama, minsan pa, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming buhay. Ngayon din po, Ama, hinihiling namin ng lahat ng mga paalaala ng iyong mga salita ngayong gabi ay amin pong maingatan sa aming mga puso. Patuloy ang magkaroon ng buhay ang iyong mga salita sa aming puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, salamat po sa biyaya mo pong pag-iingat at biyayang kaligtasan hanggang sa kami po ay makarating sa aming mga tahanan. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.